Noong unang panahon, sa isang payapa at masaganang kaharian, may isang batang prinsipe na gwapo, mabait at matalino. Siya ang nag-iisang anak ng hari at balang araw ay magmamana ng trono. Nang sumapit siya sa hustong gulang upang mag-asawa, pinayuhan siya ng hari na humanap ng babaeng hindi lamang maganda, kundi mabuti rin ang kalooban, marunong at tapat. Isang reyna na mamumuno ng may malinis na puso. Matapos ang mahabang pag-iisip, nakaisip ang prinsipe ng kakaibang paraan. Ipinahayag niya sa buong kaharian, "Bawat dalagan nagnanais maging aking reyna ay pumunta sa palasyo bukas. Bibigyan ko ang bawat isa ng pambihirang buto ng bulaklak. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumalik kayo dala ang bulaklak na inyong napalago. Ang makapagpapakita ng pinakamagandang bulaklak ang siyang aking mapapangasawa." Mabilis na kumalat ang balita. Ang mga anak ng hari, maharlika at mayayamang mangangalakal ay nagmadaling nagtungo sa palasyo suot ang kanilang pinakamag-aarang kasuotan. Kabilang sa kanila si Lina, isang mahirap ngunit mabait na dalaga mula sa nayon. Mahiyain man siya, dalisay at puno ng kabutihan ang kanyang puso. Nang dumating ang itinakdang araw, pumila si Lina kasama ng napakaraming dalaga sa taranggahan ng palasyo. Ngumiti ang prinsipe habang iniabot sa kanya ang isang maliit at gintong buto. "Alagaan mo itong mabuti," sabi ng prinsipe. Umuwi si Lina at itinanim ang buto ng buong ingat. Araw-araw niya itong dinidiligan, inilalagay sa maayos na lugar at binubulbulan pa ng mga salitang puno ng pag-asa. Lumipas ang mga linggo at buwan, ngunit walang tumubo kahit munting usbong o dahon. Sinubukan ni Lina ang lahat, pinalitan ang lupa, naglagay ng pataba at nagdasal gabi-gabi. Gayunman, nanatiling walang laman ang paso. Labis siyang nalungkot at nahiya, iniisip na siya ay binigo. Ngulit pinalakas siya ng kanyang ina, "Anak, ginawa mo ang iyong makakaya ng may tapat na puso. Mas mahalaga iyan kaysa anumang bulaklak." Sumapit ang ika-6 na buwan at dumating ang malaking araw ng pagbabalik sa palasyo. Ang bulwagan ay napuno ng musika at liwanag. Ang mga dalaga ay nagdatingan, dala ang mga pasong hitik ng makukulay at mababangong bulaklak. Muntik nang hindi tumuloy si Lina, subalit muli siyang hinikayat ng kanyang ina, "Pumunta ka, ipakita mo ang iyong ginawa ng may katotohanan." Kaya't kahit nanginginig at luhaan, dinala si Lina ang kanyang pasong puro lupa lamang at naglakad papasok sa bulwagan. Pinagtitingnan siya ng mga tao, may mga nagbulbungan, may mga tumawa. Nang pumasok ang prinsipe, isa-isa niyang tinignan ang mag-aarang bulaklak, ngulit pagdating kay Lina, huminto siya. Pinagmasdan niya ang walang laman nitong paso at ang mga matang puno ng lungkot at katapatan. Ngumiti ng marahan ang prinsipe at sinabi, "Siya ang aking pakakasalan." Nagulat ang lahat at umugong ang bulbungan. Paano nangyari iyon? Wala namang bulaklak ang kanyang paso. Itinaas ng kanyang kamay at pinaliwanag, "Ang mga butong ibinigay ko sa inyo ay pinakuluan. Imposibleng tumubo ang mga iyon. Ang lahat ng bulaklak dito ay huwad, maliban sa kanya. Siya lamang ang bumalik dala ang katotohanan kahit nagmumuka pa siyang bigo." Lumapit ang prinsipe kay Lina at marahang inawakan ang kanyang kamay. Ang ganda ng reyna ay kumukupas, ngunit ang kanyang katapatan ang magpapatatag sa kaharian magpakailanman. At sa gayon, ang simpleng dalaga mula sa nayon ay naging reyna, hindi dahil sa ganda ng bulaklak, kundi dahil sa ganda ng kanyang kaluluwa. Aral ng kwento, maaaring hindi agad nagninigning ang katotohanan, ngunit ito'y laging nagtatagumpay sa huli. Ang katapatan at sinseridad ay mas mahalaga kaysa tagumpay na itinayo sa kasinungalingan. Sa buhay, maraming tao ang tila mas mabilis umunlad at mas maliwanag kumislap, ngunit kung walang katapatan, hindi tunay ang kanilang tagumpay. Itinuturo ng walang laman na paso ni Lina na ang paggawa ng buong makakaya ng may linis na puso ay hindi kailanman kabigutan. Ang tunay na halaga ay wala sa ipinapakita mo sa mundo, kundi kung sino ka kahit walang nakakakita.